Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Adrian Dayao. At ngayong araw po ay makakasama natin bilang guest co-host si Seaman First Class Lorraine Villegas mula sa Philippine Navy. Magandang araw po sa iyo, ma'am. Magandang araw din po, sir. Bago po ang lahat, nais ko lang pong magpasalamat sa Philippine National Police sa pagbibigay ng oportunidad na kami po ay inyong makasama dito sa inyong programa. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 3 milyong piso halaga ng dried marijuana, sinira at sinunog ng mga otoridad sa La Trinidad, Benguet. Babae, timbog sa kinasang anti-illegal drug operation sa Malolos, Bulacan. At 11 kahon ng smuggled cigarettes nadiskubre sa loob ng isang sasakyan sa Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa ating unang balita, hindi na nakapalagpa ang isang top 9 most wanted person matapos ma-corner ng PNP Highway Patrol Group Northern Cotabato dahil sa paglabag nito sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Ang matagumpay na operasyon laban sa isang most wanted criminal ay nagpapakita ng dedikasyon at epektibong trabaho ng kapulisan. Tumataas ang kumpiyansa ng publiko sa kanilang kakayahan na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Janine Kyle Sarongon. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki na kinilalang si alias Jowa, 22 taong gulang at top 9 most wanted person sa Cotabato dahil sa paglabag sa kasong Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016. Hindi na nga nakapalagpa ang suspect matapos makorner ng HPG-PHPT Northern Cotabato sa isinagawang manhunt Charlie operation sa kahabaan ng Barangay Lantingan, Pikit, Cotabato na pinangunahan ng kanilang team leader na si Police Major Momads D. Aziz K. Mukaram kasama ang kapulisan ng Sarhiyong 12. Dinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong carnapping na nilagdaan ni Christopher A. Navales, presiding honorable judge ng Branch 18, 12 Judicial Region na Midsayap, Cotabato. Narito ang pahayag ni Police Lieutenant Manolito Ramiscal Garcia, team leader ng Midsayap Sub-Office. As part of our mandate, with the support and joint effort of
PNP Territorial Unit in the province of North Cotabato. Today, July 11, 2025, while conducting manhunt Charlie operation at the vicinity of Barangay Lantingan, Municipality of Piquet, Cotabato, we successfully arrested the top 9 most wanted person at the regional level. The accused had a standing warrant of arrest with violation of RA 1083, new anti-carnapping law under the criminal case number 25-145. The accused was informed for his rights under Miranda Doctrine. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Ang suspect ay binasahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang naunawaan at siya ay kasalukuyang nakapiit sa Piquet Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap niya sa korte. Kami, ang Guardian of the Highways, ang kakampenyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At para sa iba pang balitang dala na serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kampinyo sa kalsada, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janine Kale Sorongon para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Sorongon, timbog ng mga operatiba ng Bulacan Police Provincial Office. Ang isang babae na itinuturing na high-value individual at nasamsa mula rito ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu sa kilasang anti-illegal drug operation sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan. Patrolwoman Mildred Tawagon sa report. Timbog ng mga operatiba ng Bulacan Police Provincial Office ang isang babae na itinuturing na high-value individual sa ikinasang anti-illegal drugs operation sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Russell Dennis Reboriano, Chief ng Provincial Intelligence Unit ng Bulacan Police Provincial Office, ang suspect na si alias Nikki, 27 anyos at residente ng naturang barangay. Bandang alas 12 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Bulacan Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at Malolos City Police Station. Nakumpiska mula sa sospek ang isang maliit na heat-sealed plastic sachet at isang malaking vacuum-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 500 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 3,402,856 pesos. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga, alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Pons Rogelio Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Tinitiyak rin niya na magpapatuloy ang kanilang masigasig na operasyon upang tuldukan ang kalakalan ng ipinagbabawal na gamot at masiguro ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaroon ng isang drug-free community para sa lahat ng mamamayan ng Bulacan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Formal nang umupo bilang bagong Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office si Police Colonel Joe Marquines Labiano, kung saan hinalilian nito sa pamumuno si Police Colonel Orly Zabate Pagaduan. Ang turnover of command ceremony ay pinangunahan ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, at dinaluhan naman ni Governor Cecilia A. Marcos ng lalawigan ng Ilocos Norte na isinagawa sa Camp Captain Valentin S1 sa lungsod ng Lawag. Si Police Colonel Labiano ay nanungkulan bilang Chief ng Regional Information and Communications Technology Management Division at kalaunan ay pinamunuan naman ang Regional Personnel and Records Management Division ng PRO1 bago umupo bilang PD ng Ilocos Norte. Si Police Colonel Pagaduan naman ay magbabalik sa Regional Headquarters upang muling pamunuan ang Regional Investigation and Detective Management Division. Ang kaganapang ito ay muling nagpapatibay sa paninindigan ng PNP sa profesionalismo at walang patid na paglilingkod sa bayan at mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Corporal Del Mendo. Samantala, kulungan ng bagsak ng 2 suspect sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng Quezon Provincial Cyber Response Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4A sa kasong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act
dahil sa pagbebenta ng mga e-wallet accounts sa online platforms. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Timbog ang dalawang individual sa magkahiwalay na operasyon na ikinasa ng Quezon Provincial Cyber Response Team ng RACO 4A sa Quezon at Lucena City dahil sa pagbebenta ng e-wallet accounts sa online platforms. Batay sa isinagawang cyber patrolling ng mga otoridad sa Facebook page, agad silang nakipag-ugnayan sa mga suspect para sa isang pisikal na transaksyon upang i-verify ang mga ibinebentang e-wallet accounts. Sa aktual na pagkikita, agad na inaresto ang mga suspect matapos tanggapin ang mark money na ginamit sa operasyon. Nahaharap ang mga naarestong suspect sa paglabag sa Republic Act No. 12010 o Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA na may kaugnayan sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasa kustodiya na ng Lucena City Police Station at Quezon Provincial Cyber Response Team ang mga suspect para sa dokumentasyon at paghahanda sa kanilang inquest proceedings. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Bilang bahagi ng 30th Police Community Relation Month, nagsagawa ang Tumawini Cups ng lektora kaugnay sa kanilang best practice na usap at kape tulay sa mapayapang barangay, na may temang sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka, sa Barangay Pilitan Tumawini, Isabela, na may layuning may parating sa komunidad na ang usaping panlipunan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa kanilang bayan. Patrolwoman Wendy Rumbao, sa ulat. Bilang bahagi ng 30th PCR Month Celebration, nagsagawa ang Tumawini Cups ng lektura kaugnay sa kanilang best practice usap at kape tulay sa mapayapang barangay na may temang sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka sa Barangay Pilitan, Tumawini, Isabela. Pinangunahan ni Police Major Melchor A. Agabao Jr., hepe ng Tumawini Police Station. Bilang bahagi ng naturang programa, nagsagawa ng pakikipag-ugnayan ang mga kapulisan sa mga barangay officials, force multipliers, women sectors at mga residente ng nabanggit na lugar habang tinatalakay ang mga usaping pangkaligtasan. Naunang nagbigay ng kaalaman ang nasabing hepe patungkol sa mga batas na may kinalaman sa droga, LCAC EO70, Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code at katarungang pambarangay. Kaniyang binigyang diin ang kahalagahan at pagkakaroon ng kaalaman sa mga batas. Lubos naman ang pasasalamat ng mga dumalo sa mga kapulisan ang kanilang walang sawang pagbabahagi ng karunungan. Layunin ng programang ito na maipahayag at maiparating sa komunidad ang mga usaping panlipunan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa kanilang bayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Wendy Rumbawa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Rumbawa, sa mas pinaigting na kampanya kontra illegal na droga, pinangunahan ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera at Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Ang pagsira at pagsunog ng mga dried marijuana na nagkakalaga ng mahigit 3 milyong pisong halaga sa Camp Major Badodangwa, Sala Trinidad, Benguet. Police Master Sergeant Lenny Valerio sa report. Tunghayan natin ang pagsunog o destruction of drug evidence dito sa Camp Major Badodangwa, Trinidad, Benguet. Muli na naman nagsanib pwersa ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region of Procar at Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera o PDEACAR sa pagsira o destruction of evidence sa mga nasamsam ni pinagbabawal na gamot ang marijuana. Nito lamang 14 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Procar Regional Director Police Brigadier General Libid K. Prado Jr. at PDEACAR Regional Director Dieter Derek Arnold Karamat
Carayon. Kasama nila ang iba pang command group, mga pangunahing opisyal, mga tauhan ng PDEACAR, representative mula sa DOJ Cordillera, civil society organization at local elected officials. Bilang highlight ng ibento, sina Police Brigadier General Paredo Jr. at Director D. 3rd Carayon kasama sina IB Charlton Chan Karame, Chief ng Plans and Operations Division ng PDEACAR at Chemist D. 3rd Cecilia Dinglasan, Chief Chemist ng PDEA Regional Laboratory Section ng Cordillera, ay isinagawa mismo ang qualitative examination ang Decanius levaintes at Paz Blutes bago ang naturang pagsunog. Pagkatapos sabay-sabay na sinunog ang 30 tubular packs ng pinatuyong dahon ng marijuana na may kabuang halaga na 3,600,000 pesos. Yes, ma'am. Ito po ay pagsusunog batay sa utos ng kagalang-galang na presiding judge po ng RTC Branch 8 dito sa La Trinidad, si Honorable Isagani Calderon. Ipinagbigay utos niya po ang agarang pagsunog sa mahigit kumulang 30 kilo ng cannabis sativa or marijuana tubular packaging. Ngayon po dito sa ating parade grounds ng Police Regional Office CAR. And alinsunod sa provisions ng Section 21 Article 2 of RA 9165 as amended by Republic Act 10640, kaagaran po nating mandato ng PDEA na agarang sunugin ito. Ang sinunog na 30 o 30 tubular packs ng pinatuyong dahon ng marijuana ay nakumpiska noong ika-3 ng Hunyo taong kasalukuyan kasunod ng mabilis na pagresponde ng mga operatiba ng Benguet Police Provincial Office at PDEACAR sa mga ulat ng isang inabandonang sasakyan sa Upper Wangal, La Trinidad, Benguet na natagpo ang naglalaman ng nasabing marijuana. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ito ang iyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Bilang paggunita sa Police Community Relations Month, nanguna ang Regional Mobile Force Battalion 6, katawang iba pang ahensya ng gobyerno sa isinagawang outreach program na naghatid ng mga bagong kaalaman at saya sa bawat residente ng barangay Handiway, Iloilo. Ipinakita nito na ang PNP ay hindi lamang para sa operasyon at pag-aresto, kundi handang tumulong at maglingkod sa mga simpleng paraan tulad ng edukasyon, serbisyong medikal, o simpleng saya para sa komunidad. Patrolwoman Lidlyn Bangason sa balita. Sa pagdiriwang ng ika-30th Police Community Relations Month, pinangunahan ng Regional Mobile Force Battalion 6 sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Alexander A. Rosales, officer in charge ng isang makabuluhang community outreach program noong Hulyo 12 taong kasalukuyan sa Barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Ang naturang aktibidad ay matagumpay na naisakatuparan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong organisasyon, kabilang ang Haniway Municipal Police Station, Battalion Advisory Group, Municipal Advisory Group, Napolcom Region 6, CIS-SG Haniway Chapter, Haniway Strikers Football Club, Haniway Rural Health Unit, at ng lokal na pamalaan ng Haniway. Ang pagtutulungan ng mga nabanggit na grupo ay nagsilbing mahalagang haligi sa pagkamit ng layunin ng programa ang mapalakas ang ugnayan at tiwala ng mamamayan sa kapulisan. Isinagawa ang outreach program upang maihatid ang mga pangunahing serbisyo sa komunidad at mapalaganap ang kalaman sa mga mahalagang batas at isyong panlipunan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ay ang pamamahagi ng food packs, libreng tuli at gupit, at mga educational symposiums ukol sa RA 9262 o Violence Against Women and Their Children Act, RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997, at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga ito ay naglalayong tugunan ng agarang pangangailangan ng mga residente habang pinapalawak din ang kanilang kamalayan sa karapatan at batas. Dumalo at nagbigay ng mensahe si Police Lieutenant Colonel Rosales, taos-pusong nagpapasalamat sa mga sumuporta at katuwang ng mga ahensya ng lipunan, pati na rin sa lahat ng lumahok sa programa. Pinuri rin ni Honorable Paulino M. Parian, Mayor ng Haniway, ang pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa pagsulong ng kapakanan ng mga mamamayan.
mamamayan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at malasakit, muling pinagtibay ng aktibidad na ito na ang pagkakaisa ng pulisya at komunidad ang tunay na susi sa kapayapaan, kaayusan at patuloy na pag-unlad ng bawat pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Bansagon. Kalaboso ang top 6 most wanted person provincial level ng otoridad dahil sa kasong panggahasa at acts of lasciviousness under Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa Hagna, Bohol. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Flora May Asares. Hawak na ng kapulisan ng Hagna ang top 6 most wanted person provincial level na may kasong rape at lascivious conduct matapos maaresto ng mga otoridad sa Purok 7, Lunoy, Hagna, Bohol noong 12 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Zeus Livin C. Bugtay, officer in charge ng Hagna Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si Dindo, 39 anyos, na residente na nabanggit na lugar. Batay sa ulat, bandang 1:15 ng hapon, nang maaresto ng kapulisan ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang rekomendadong piyansa at lascivious conduct ng Section 5B ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may 180,000 pesos na rekomendadong piyansa. Ang nasabing kaso ay inisyu ni Honorable Samuel Amila Biliran, Executive Judge ng RTC 7th Judicial Region Branch 50, Luway, Bohol. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Hagna MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Alongside my dedicated comrades and all members of the Philippine National Police, we reaffirm our unwavering commitment to serve and protect the people. We will continue to pursue criminals relentlessly and ensure that our community remains a safe and peaceful place for all. Our responsibility to uphold the law, protect the innocent, and stand as a shield against those who seek to harm our people. We understand the risks that come with our duty, but we face them with courage, integrity, and a deep sense of purpose. Let us also remember that keeping our community safe is a shared mission. We call on to every Filipino citizen to work hand in hand with us, the Philippine National Police, through cooperation, vigilance, and mutual respect. So together, we can build a safer, stronger, and more united community. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Asares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nasabat ang mahigit 800,000 pisong halaga ng iligal na droga mula sa dalawang suspect matapos magkasa ng joint bypass operation ang mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit 10 sa Tagaloan Municipal Police Station sa Misamis Oriental. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na tuloy-tuloy at aktibo ang kampanya ng pamahalaan sa ilalim ng Whole of Nation Approach upang masugpo ang problema sa iligal na droga. Patrolwoman Risa Sahonia, ibalita mo. Arestado ang dalawang individual sa isinagawang joint bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit 10 at Taguluan Municipal Police Station sa Taguluan, Misamis Oriental. Nito lamang 14 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Renz Marion Serrano, officer in charge ng Taguluan Municipal Police Station, ang drug suspect na si alias Aiza, babae, isang utility worker at alias JJ, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. So, teman na tulungan kayo na Sa ikinasang bypass operation ay nagresulta ng pagkakakumpiska ng 14 na pakete ng hinihinalang shabu na may 130 gramo na may standard drug price na 884,000 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at iba pang mga drug paraphernalia. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao.
Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Sahonya, sa mas pinaigting na pagbabantay ng ating mga kapulisan. Nasabat sa isang checkpoint ang mga illegal na baril sa loob ng isang sasakyan na pagmamay-ari ng mga negosyante sa Barangay Lacson, Calinan District, Davao City. Ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Queenie Babes, Arindain. Isang negosyante na kinilalang si alias Mohamed, 25 taong gulang at residente ng Barangay 76A Bukana Boulevard, Davao City, ang naaresto matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa isang checkpoint sa Barangay Lacson, Calinan District, Davao City, bandang alas 4 ng madaling araw noong Hulyo 14 taong kasalukuyan. Ang checkpoint ay sinasagawa ng pinagsamang pwersa ng Calinan Police Station, Task Force Davao Lacson at City Mobile Force Company. Habang sinusuri ang sasakyan, napansin ng mga otoridad ang isang itim na sling bag na bukas at nakalapag sa sahig ng likurang bahagi ng sasakyan. Ang isinasagawang inspeksyon na tagpuan sa loob ng bag ang isang arms core .40 kaliber na baril, isang magazine at 8 peraso ng bala. Kasama ni Mohamed sa sasakyan ang 2 pang katao, isang lalaki at isang babae. Nang tanungin, inamin ng suspect na siya ang may-ari ng baril, subalit wala siyang naipakitang kaukulang dokumento o lisensya para rito, na malinaw na paglabag sa Republic Act 10591 o ang batas na nagtatakda ng regulasyon sa pag-aari at paggagamit ng baril at bala. Ang suspect, ang baril at ang mga bala pati na rin ang nasabing sasakyan ay kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad para sa masusing investigasyon at tamang proseso ng kaso. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Joseph Reyes Arguiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Queenie Babes Arindain. Naging isang matagumpay na checkpoint operation ang naisakatuparan ng mga otoridad dahil sa pagkadiskubre ng 11 kahon na smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Tinutukan yan ni Patrolwoman Leonora Gawang. Ang 11 kahon ng smuggled na sigarilyo sa isinagawang checkpoint operation ng mga operatiba ng Maguindanao del Norte sa Barangay Marges, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-10 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Pasigan A. Abas, officer in charge ng 2 MPS, bandang alas 11:30 ng gabi nang naturang petsa habang nagsasagawa ng checkpoint operation ang Dato Odin Sinsuat MPS, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon ukol sa isang kahina-hinalang bagahe na iniwan sa kalsada sa naturang lugar. Agad namang rumesponde ang mga operatiba upang beripikahin ang ulat. Pagdating sa lugar, bumungad sa kanila ang 11 kahon ng Dalston brand cigarettes na may tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 220,000 pesos. Ang mga nakumbiskang smuggled na sigarilyo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng 2 MPS at nakatakdang i-turnover sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang Dato Odin Sinsuat MPS sa pagsasagawa ng malalim na investigasyon upang matukoy at mapanagot ang nasa likod ng smuggled na sigarilyo. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Leonora Gawang. At yan pong mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais ko rin pong pasalamatan ang ating guest co-host ngayong hapon na si Seaman First Class Lorraine Villegas mula po sa Philippine Navy. Ma'am, baka po may gusto po kayong batiin o pasalamatan po. Thank you, sir. Gusto ko po batiin ang aming Flag Officer in Command, Vice Admiral Josema Ambrosio Speleta, Philippine Navy, Simug PN Commander Captain Gregory Gerald Fabic, Philippine Navy GSC, Deputy Commander Simug PN Colonel Nello Hapson, Philippine Navy Marines GSC, at ang aming Acting Chief of Staff at Commandant CMO School, Commander Lady Chatterley Alvaro Sambiling, Philippine Navy,
At sa lahat po ng mga estudyante ng Journalist Advanced Specialization Course Class 03-2025. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunan ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At kami po ay muling nagpapaalala na huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Adrian Dayal. At si Seaman First Class Lorraine Villegas, Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.